Yun, live na. Okay, live na. Pero dito sa baba, Napakasarap ng buhay. Magandang umaga sa Pilipinas. Good morning everybody. Good morning everybody. Ako ay still working on my body. Still working on myself. Natrabaho ko pa rin yung katawan ko kasi naboboringan ako nito mga nakaraan. Nahihirapan akong tinatamad akong kumilos. Dahil sa katamaran, kailangan ko tuloy gawa ng paraan ng drastic measures yung sarili ko. Ang kailangan ko lang jump start. Makakilos lang muna para magkaroon ng momentum. Pag nagkaroon ng momentum, tuloy-tuloy na yan. Yun ang sikreto Pilipinas. Pag may momentum, huwag mo be-break yung momentum. Pero importante, nasa umpisa, mag-momentum ka muna. kailangan mo rin talaga. Uwi ka mamaya. May kami kay Mayor eh. Yung order ni Mayor. Ito yung next dish yung mga ikat. Si Ninong. Ninong! Naka-live ako, huwag mo na kayo magpapangalan ng kahit isa. Pag sa iba, electric pa naman. Good morning everybody. Okay, sige. Bahinga na natin. Yung mga gustong umakyat sa live, nandito yung 4 na square. Diyan yung option para mag-request na umakyat sa live. Sarap yung buhay. Magandang umaga sa inyong lahat, Pilipinas. As I was saying, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay tungkol sa pag-alagwa, yung konsepto ng momentum. Una mo munang trabahuhin yung momentum. Pag may momentum ka na, pag alam mo na yung direction mo, syempre, una mo na direction. Pag alam mo na yung direction mo, susunod na ng momentum. Trabahuhin mo na agad, medyo matagal-tagal yung momentum na yan. Pero pagka nagkaroon ka ng momentum mo, may break. Kung masisirain yung momentum mo, tuloy-tuloy dapat yan. Kasi yung momentum mo magpapalago sa'yo. Okay, sige. Bahinga muna natin. Gusto na umakit sa life. Money, power, fame. It doesn't work that way. Kasi may mga politiko, alam niyo naman gano'ng karaming pera ng mga politiko. They have money. They have power. Yung iba pa dyan, dating artista, they also have fame. Pero hindi automatic na dahil they have money, power, and fame, ay successful na kagad. Alam niyo naman yan. Hindi automatic na dahil may pera, may kapangyarihan, may kayamanan, ay successful na kagad. Morning po, Sir Choy. Brother, good morning. Taga saan ka? Mindanao po. Mindanao. Okay. Ano tanong mo, brother? Ask lang po about sa Bible. Sige. Meron po bang day na sinabi kong kailan magsimba po? Ano na? May day po ba na sinabi sa Bible kung kailan dapat magsimba? Merong binabanggit sa Biblia. Yun nga yung, hindi ko rin alam kung saan nanggaling yung salitang simba eh. Ang nababasa ko sa Biblia, samba. Lahat ng araw na ginagawa mo kautusan ng Diyos, pagsamba yun. Ganon yun. Pero yung tungkol sa pagkakatipon, yung pagkakatipon, ang sabi, ginagawa unang araw ng sanlinggo. Merong nababasang ganon. Pag sila nagkakatipon, unang araw ng sanlinggo. Ganon yung konsepto. Pero hindi ko alam kung sa diretso, hindi ko talaga alam kung saan nakuha yung salitang simba eh. Ang nababasa ko, samba. Pero yung pagkakatipon, hindi yun ang pagsamba. Ang pagsamba, yung pagsunod sa utos ng Diyos. So lahat ng araw na ginagawa mo yung kautusan ng Diyos, sumasamba ka. Kuha mo yun? Gets mo, brother? Hello? Ayun, wala. Sige. Okay na muna isang piraso. And tungkol dun sa binabanggit ko tungkol sa success, hindi automatic na because you have money, you have power, you have fame, successful ka na. Hindi ganun ang basihan ng success. Lalo na success ng buhay ng tao. Hindi naman ganun komplikado yung success eh, di ba? It's just getting yourself from point A to point B. Yun ang definition ng success. Pero hindi yung success eh, pera ka dahil lang may pera ka, mayaman ka, successful ka na. Hindi, alam mo eh, ewan ko, hindi nyo nakikita eh, di ba? May mga tao nga sa social media, nagkapera lang, ang yabang na eh.
Nagkapera lang, ang taas na ng tingin sa sarili. Hindi automatic na dahil may pera ang isang tao, successful na kagad. Tinan mo, may mga nakikita nga ako sa social media eh. Oo, ang dami mo ng pera. Pero yung ugali mo naman, successful ba? Yayabang-yabang ka, o yan, suspendito ngayon ng lisensya. Bahala ka sa buhay mo. Yan ang sinasabi ko. Alam mo, minsan ngayon, karamihan ng pera, yan pa yung magiging cause ng failure mo sa buhay. Minsan, yung karamihan ng pera, yan pa yung magiging cause ng failure mo sa buhay. Paano nangyayari? Yung simpleng konsepto na yung mga mayayaman kasi ang tawag, pantas sa sarili. Dunong-dunungan, galing-galingan. Minsan nga, di na sila nakakaalalang medyos eh. Minsan, ito pa, mas worse. Yung iba sa kanila, ginagamit yung konsepto ng pagkakaroon ng Diyos at nagkukunya rin maka-Diyos para gawing marketing nila sa mga negosyo. Hindi kasi ako fan ng ganun eh. Hindi ako fan ng ganun. Gagamitin mo ang Diyos para lalo kang kumita. Magpapanggap kang maka-Diyos. Hindi talaga ako fan ng ganun. Itong, parang katulad nitong social media ko, ito purely charity lang talaga. Wala namang kinikita rito. Meron dito, pumapasok na pera galing sa YouTube. Ano ba naman, less than 10,000 pesos. Malaki na nga sa 9,000 kada buwan sa YouTube. Pang-incentive ko lang ngayon dun sa empleyado. Pang-incentive lang. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Sa akin, ang success, wala pa rin tatalo dun sa konsepto na tinatanggap ka ng Diyos sa langit. Yun ang success. Yung tinuturuan ka ng Diyos at saka tinatanggap ka pagka alis mo rito sa lupa. Yun ang totoong definition talaga ng success. Yun talaga totoong definition ng success. Next tayo. Kasi kahit gaano pa karami pera mo, kahit gaano ka kasikat, kahit gaano ka makapangyarihan, yun pa rin yung biggest failure kapag pagdating sa dulo, hindi ka tinatanggap ng Diyos. Dali lang, brother. Background noise. Nadidistract ako. Sarap ng buhay. Tanong definition daw ng success. Akala kasi ng mga tao, pag marami kang pera, successful ka na. Doon nalilito ang mga tao. Gino-glorify ng mga tao, yung mga taong sobrang daming pera. Without considering, puta, minsan yung pera mo, yun pa minsan na magpapahamak. So, hindi naman, pansinin mo, karamihan ng mga mayayamang kapresyoso. Hindi naman lahat. Pero hindi biro ang kapresyo ng mga mayayaman. Gaya ng kanilang tumulong na karaan, di ba? Orgy sila, magkakasama. Ito po. Gawain ng mga mayayaman yun eh. Gawain ng mga mayayaman yun eh. Hindi naman katakataka eh. Kasi, syempre, pag mayaman ka, sky's the limit ko, anong pwede mong gawin? Kasi maiikutan mo lang yung mga batas eh. Diba? Ang bottom line ng buhay lang naman, hindi naman ganun kakomplikado eh. Pag tinatanggap ka ng Diyos sa langit, successful ka kahit gaano ka pakahirap. Pero kahit gaano ka kayaman, pag hindi ka tinatanggap ng Diyos sa langit, you have come so far just to fail at the end. Okay. Next time. Yung mga gustong umakyat sa live, dito yung 4 na square. Yan yung option para mag-request kayo na umakyat sa live. Paano malabanan ng takot na sumubok sa bagong trabaho? Ganito, may pinanggagalingan ng takot. Hahanapin mo kung saan nanggagaling ang takot. Yung tungkol sa pagsubok sa bagong trabaho, paano mo lalabanan yung takot na sumubok sa bagong trabaho? Check mo muna kung kailangan mo ba talaga sumubok ng bagong trabaho. Kasi nasa comfort zone ka, relax ka dyan sa trabaho mo, kaya baka ka natatakot na sumubok ng bagong trabaho. Tignan mo muna kung kailangan mo ba, kasi minsan hindi naman eh. Minsan sasabihin mo, kinukupal ka ng boss mo, yung pala may hinihingi lang na requirement sa'yo sa trabaho, tapos hindi mo nabibigay, kaya naiinis sa'yo boss mo. Diba? Hindi naman ganun kakomplikado eh. Pero kung alam mo hindi mo na kailangan yung trabaho na yan, at alam mo rin at the same time na it no longer serves your purpose, at maliit na masyado ang kinikita mo dyan, where there are better opportunities sa iba, nang halos wala namang malaking changes, ano nakakatakot sa paglipat ng trabaho? Ang importante dyan, dapat lagi kang may ipon. Kasi yung ipon mo, ang sasalo sa'yo doon sa panahon na wala kang trabaho. Pero I strongly suggest, kapag ka paglilipat ka ng trabaho, employed ka pa, tsaka ka maghanap ng bago. Para yung transition, hindi ka maipit sa mga bills mo. Yun ang sagot ko. Yung mga gustong umakyat sa live, andito yung 4 na square. Andyan yung option para mag-request na umakyat sa live. Sige. Joanne.
Good morning, sister. Taga saan ka? Sige, next tayo. Chinese yung pangalan. Good morning, brother. Taga saan ka? Brother, good morning. Taga saan ka? Morning, brother. Ako na ba? Ikaw na. Brother, may tanong ako about sa relationship, brother. Ano yung masasabi mo, brother, Taga sa saan ka muna? taga Davao Taga ako, saan ka? brother? Davao. Mindanao. Okay. Sorry, Sige. brother. Tuloy. Kinakabahan na Tatanong. naman ako. Relax ka lang. Ano yung masasabi mo, brother, sa call off namin? Nag-call off kami, tas siya may kausap siya, may kinakausap siyang ibang kumbaga nag-entertain siya ng iba, tas nag-call off pa kami. Ano yung masasabi mo dun, brother? Ano definition mo ng cool off? Kasi sa akin Parang- kalechian yung definition. Sa akin kalechian ng cool off eh. Pero baka magkaiba lang tayo ng definition. Sige, ano yung definition mo ng cool off? Yung parang kailangan muna namin i-set aside yung relasyon namin, tas parang may babaguhin kami sa isa't isa para mas mag-grow yung relationship namin. Tas siya may kausap siyang iba. Parang naghahanap siya ng pamalit. Ulit-ulit, ano definition mo ng cool off? Parang kailangan muna namin i-set aside yung relasyon namin, tas mag-grow kami sa isa't isa. Parang hahanapin muna namin yung isa't isa namin na ano yung dapat i-improve namin sa relasyon namin. Yung palagi na lang nag-aaway, parang ganun. Yung kailangan muna namin i-timing saglit, tas mga ganun, babalik kami. Yung Hindi ko maintindihan yung ganyang konsepto kasi kaya mo naman gawin sa loob ng relasyon yun. Ba't may kailangan cool off pa? Hindi ko maintindihan yung ganyan. Cool off. Diretso, yung ganyan, laglag mo na. Nag-entertain siya ng iba, so ibig sabihin, hindi niya nakikita yung sarili niya nakasama mo habang buhay. ayun. Tas gusto ko muna yung parents niya, brother. Gusto ko muna sabihin kasi legal kami kasi both sides. Gusto ko muna sabihin sa parents niya Walang na sense yun, ganun brother. dito. Walang sense yun. Ano sense nun? Kung hihiwalayan mo yung babae, hiwalayan mo na lang. Hindi naman kayo mag-asawa niyan eh. Mag-asawa ba kayo? Okay, brother. 4 years. Hindi. Mag-asawa kayo? Hindi po. O, hindi wala kang problema. So parang hayaan ko na lang na hindi alam ng parents na wala na pala kami. Tas parang Wala kang may makikitang bagong problema doon, brother. Kung hindi alam ng parents na hiwalay na kayo, wala akong nakikitang problema doon. okay. Kasi akala ko kasi magtataka yung parents niya bakit wala na kayo, tapos iba na namang lalaki yung dinala mo dito, pinangilala mo ganun. Eh, problema Wala niya na na yun. Problema niya na yun. Siya yung naghahanap ng iba eh. Akala ko involved pa. Hiwalayan kita kasama na buong pamilya mo kapag naghahanap ka ng iba. Tapos, hindi nagme-make sense yung brother. Nakita mo yung konsepto na hindi nagme-make sense na naghahanap siya ng iba habang kayong dalawa. Hindi naman kayo hiwalay eh. Di ba? So ano yan, ang parang definition sa akin ng cool off, ay magte-testing muna ako sa iba. Pag hindi gumana, babalik ako sa iyo. Tangin ang pangit. Alibay lang yan para magpakantot sa iba eh. Diretsahan, alibay lang yan para magpakantot sa iba. Siguro nahihiya lang siya makipaghiwalay sa iyo. Eh di ikaw na makipaghiwalay sa iba. Eh ikaw na makipaghiwalay sa kanya. Ay, cool off daw, cool off. Tapos nakikipagkilala sa iba. Kasi Sa akin, hindi ganun ka-komplikado yan eh. Sa akin, parang ang tunog sa akin ng definition, yung sa'yo, yun ang sinabi mo, hahanapin ang sarili at parang hahanapin lahat ng diferensya para maiayos ang sarili, mai-improve ang sarili. Good, ayos. Maganda yung definition mo. Pero yung sa kanya, it sounds to me like ang definition, ay kikilala muna ako ng iba, papakantod muna ako sa iba, tapos pag hindi ko man, babalik na lang ako sa'yo. Reason niya kasi brother, nung nag-away kami, hindi kami nag-usap mga ilang araw. Tapos may nakausap or may nakilala siyang lalaki sa ML, yung laro-laro sa ML. Tapos parang na-comfort siya doon kasi Utang hindi ina, ko- Brad. Diretso, malandi ang jowa mo. Diretsahan, malandi ang jowa mo. Nag-ML din naman ako eh. Pero wala akong ganyan sa ML, Brad.
Nag-ML din ako. Wala akong ganyan sa ML, brother. Diretsahan, wala talaga ako nakaka-chat sa ML. Meron naman ako mga makachat sa ML, mga tropa ko din na mga kalaro ko. Pero hindi Parang ko random posible. yun, Mga tropa ko rin yun. Oy, putang ina mo, talo tayo. Gago, ayusin mo. Ganun. Naka-random Yun na ang daw chat yun. namin ng mga tropa ko. Pero In-invite tangina daw mo, niya. hindi ano eh. Diretsahan na, yung ML, hindi lugar yan para makipagkilala ng mga tao. Hindi talaga kasi sobrang inconvenience na makipag-chat dyan. Nasubukan ko yan eh, kasi mga tropa ko, ang hirap-hirap Hindi- makipag-chat sa ML, Brad. Didiretso yung kita, Ang- malandi yung jowa mo, umanap ka na ng iba. Kung hindi man, ayusin mo na lang yung sarili mo, pero mas maigi ka pa na mag-isa kaysa ganyan yung kasama mo. Ang hirap makipag-chat sa ML, brother. Mahirap ba? Diretso, ang hirap Hindi ko talaga. kasi Hindi alam ko alam dyan. kung nasubukan mo Wala. na mag-ML pero napakahirap Wala. makipag-chat sa ML. Too much effort Hindi ko yun alam. para makipag-chat ka ron. Tapos na-open ko isang beses yung codem niya, ML niya, sinakto ko natulog siya mga alas 4 ng umaga. Madaling Ikaw araw. muna, magkaintindihan nga nag-chat. tayo. Ikaw ba nagtatanong sa akin para malapatan ng solusyon yung problema mo? O gusto mo lang ng maiiyakan? Kasi napapansin ko, hindi mo ina-acknowledge yung mga bagay na sinasabi ko sa'yo, tapos nagdadagdag ka lang na nagdadagdag ng information para patunayang masamang babae ang kasintahan mo. Oo nga, masamang babae na nga. Anong gusto mong gawin? Yun ang tanong ko sa'yo, anong gusto mong gawin? Gusto kong umiyak. Ay, nagugulan ako, brother. Binigay ko na nga sa'yo ang kaliwanagan eh. Ayaw mong tanggapin, ang gusto mo, guluhin pa yung isip mo. Ang sasabihin ko lang sa'yo, okay, ayos ka na. Mm-mm. Binigay ko na sa'yo kaliwanagan eh. Sinabi ko na sa'yo ang hiwalay mo na yan dahil malanding babae nga yan. Bakit? Paano ko nasabi? Ang hirap makipag-chat sa ML, brother. It's too much inconvenience yan. It has so much inconvenience na mas madali pang makipag-chat sa Facebook, siguro sa mga nasubukan ko na, Telegram. Yeah, mas madali dun. Pero yung ML, Brad, tangina, hindi talaga lugar yan para makakilala ng kung sino-sinong bago. Hindi lugar yan para makakilala ng kung sino-sinong bago. Ang laking sakit ng ulo niyan. Mahirap gamitin ng ML kung makikipagkilala ka at chat-chat sa kung sino-sino. Ngayon, ang diretso nga sinasabi ko sa'yo, ilaglag mo na yan. Dahil nga ang definition sa kanya ng cool off, makikipagkilala mo na siya kung kani-kanino, tapos babalikan ka na pag hindi gumana. Tapos tingnan mo, susunod na panahon, makikipag-cool off na naman sa'yo, panibagong gano'n na naman. Ang labas niyan, naghahanap siya ng iba habang nire-retain ka niya kasi inconvenience na hiwalayan ka niya kasi masaya kapag ka nandiyan ka hanggang makahanap siya ng iba. In short, lalayasan ka rin yan, Brad. Lalayasan ka rin yan. Maliwanag na ba sa'yo? O malabo pa rin sa'yo? Okay na, brother. Okay, follow-up question, Brad. Paano niya na kayang sabihin sa akin yung ganun? Sinabi niya pa sa akin yung ganun. May nakilala doon siya sa codem, napunta sila sa Facebook, nag-video call sila. You're asking the wrong question, brother. You're asking the wrong question. Pag pinoproblema mo, yung problema ng iba, yan ang pinakamabilis na paraan para guluhin mo ang sarili mo at wala kang peace of mind. Yun. Ang tamang tanong, bakit kailangan ko makisama sa isang babae na naghahanap na ng iba habang kami pa? Yun ang Ayun. tamang tanong. Dali. Punit. Tama. Bakit nga? Kasi Ngayon, na-attach. pag hindi mo rin mahanap yung dahilan, ngayon, now you understand that it's time to leave. Panahon na para iwan mo yan. Mag-focus ka na lang sa sarili mo, Brad. Kasi alam mong may diferensya sa'yo, kaya naghahanap ng iba yan. Either di ka masyadong pogi, hindi ka masyadong mayaman, hindi maganda katawan mo, kulang ang confidence mo, may kulang sa'yo. Hanapin mo ngayon sa sarili mo kung anong kulang sa'yo. Punuan mo yung kakulangan sa'yo para yung susunod na pagsasama, hindi na maging ganyan. Ayun, tama. Thank you. Thank you, brother. Okay, well, diniliwanagan ngayon yung isip mo. Minsan you just have to ask the right questions eh. Kailangan pa bang ipaliwanag kung bakit gano'n ang behavior ng tao? Alam mo naman na sa sarili mo naghahanap na ng iba. Ano pa ba naman ang kailangan pa ipaliwanag sa behavior ng isang malanding tao? Di ba? Isa din, brother, wala akong nakakausap masyado. Mag-isa lang ako. Ayan, makausapin mo ako. Nagre-reply naman ako eh. Matagal nga lang. Ang dami niyo kasi nag-message sa akin eh. Lalo pa kayo, nagpatawag ako ng mga negosyante. Di lalong napuno ngayon yung inbox ko. Pagtingin ko sa inbox, halos 200 yung messages. Ang dami. Salamat sa, salamat sa lahat. Yeah, antay mo muna humupa-hupa ng kapiraso yun kasi nagpatawag ako eh. Siguro mga after 1 week, hupa na yan, yung mga messages na yan. Follow-up question, brother. Salamat.
naliwanagan ako. Hmm. Isang linggo ko yun dinala. Isang linggo ko yun. Ayan, Wala sa akong motiv- minuto lang, na-resolve na yung problema mo. Minsan kailangan mo lang Wala talaga akong- makakausap ng mga tamang tao eh. Yan, Minsan kailangan mo ganyan talaga lang. makakausap ng mga tamang tao. So doon sa mga negosyante na interesadong sumama sa akin, welcome kayo na tignan yung huling post ko, sundan nyo lang yung instruction doon, PM nyo ako ng salitang negosyo, tapos tsaka tayo mag-usap-usap. Gawa tayo ng project para sa mga ordinaryong taong bayan. Iniisip ko na magbarabarangay na. Tapos yung Brother. pondo ko sa Project 1 may gagamitin doon. Tapos Yun na yun. matutulungan nyo ako doon sa kung ano man yung mga bagay na hindi ko kayang gawin para doon sa project na yun. Kailangan ko ng mga additional headcounts, kailangan ko ng mga tao na maayos yung finances nila, maayos yung oras nila para hindi dahop na dahop at walang commitment at hindi magkaintindihan kung lilitaw ka ba o hindi. Ang kailangan ko rin itong mga tao may commitment na makakatulong sa akin para ayusin yung buhay ng iba pang mga tao. Hindi ako interesado sa pera ninyo, ganoon kasi hindi ako interesado sa pera ninyo, hindi ako interesado sa kung ano man na meron kayo, ang interest ko, kayo mismo, makatulong kayo sa akin. Okay, follow-up question, brother. Okay na. Thank you. Good morning. Okay, thank you very much. Good morning, brother. Salamat. Sulbado yung problema ng isa. Follow-up. Sige. Yung mga gusto umakyat sa live, ito yung 4 na square. Andyan yung option para mag-request kayo na umakyat sa live. Good morning, sister. Good morning. Taga saan ka? Hello? Hello? Hello, ikaw na. Yan. Good morning, brother. Taga saan ka? Baka po, Davao. Okay. Pangalan, Marian C. Okay. Ano tanong mo, brother? paano po maging magaling na public speaker? Kailangan magaling ka muna sa one-on-one. Pag magaling ka sa one-on-one, and then you will try it with 2 people, 3 people, tapos unti-unti, palaki ng palaki ngayon yung mga nakakausap mo. Pero you have to understand your subject very well. Kailangan naiintindihan mo yung bagay na dinidiscuss mo sa mga tao. Pag hindi mo naiintindihan yung dinidiscuss mo, then kailangan mo munang aralin yung i-discuss mo bago ka pa makipag-usap sa mga tao. Presentation skills lang naman yun eh. Sa mas madalas na pagkakataon, presentation skills lang naman yan. Maging matama kayo sa pagtingin ng mga expression at body languages ng mga tao para mapansin ninyo kung natutuwa ba sila o hindi. Yan ang basic nun. Public speaking 101. Follow-up question, brother. Follow-up question, brother. Wala si brother. Kit nun. Ang pangalan niya, Marian C. Pero lalaki. Couldn't add yes. O sige, mga gusto umakyat sa live, ito yung 4 na square. Andiyan yung option para mag-request kayo ng umakyat sa live. Sige, bilis. Wala nang etche-bureche. Huwag na kayo magkahiyaan. Tayo-tayo lang naman to. Tayo-tayo lang to, bilis. Yung mga gusto umakyat sa live, ito yung 4 na square. Dito sa may bandang gilid sa kaliwa. Andiyan yung request andiyan yung option para makapag-request kayo umakyat sa live. Okay, sige. Linya. Okay. Couldn't add guest. Yung mga nagre-request na umakyat, pagka couldn't add guest, labas kayo, tapos pasok kayo ulit. Janet Carpio. Shoutout from USA. Kamusta ka dyan, Janet? Sige, game. Yung mga gusto umakyat sa live, ito yung 4 na square. Andiyan yung option para mag-request na umakyat sa live. Tapos, pakishare nyo muna itong post. Lahat kayo, pakishare nyo nga muna itong post na to. Kasi, paano tanggalin ng hiya? Pag sigurado ka sa bagay na ginagawa mo, kusa nang natatanggal yung hiya. Doon ka muna. Doon mo makukuha yung confidence pag sigurado ka sa bagay na ginagawa mo. Sige, pakita tayo ng bago. Yun lang. Waiting ako ngayon. Meron na akong wala. Okay, sige. Next. Nakaget. Gilbert. Okay. Ito lang talaga problema sa Facebook. Nakakaburat. Yung pagka mag-aakit ka ng tao, ang bagal, tapos laging may diferensya. Facebook. Pero TikTok, salit-salitan lang sila. Dami. Good morning, brother. Taga saan ka? Taga Angeles, Pampanga kami, brother. Nandito ako sa Dome sa Viewpoint ngayon. Sarado pala kayo. Sarado kami sa umaga, brad. Wala pa kami 24/7. Relax ka lang, hindi pa kaya. Alas 6 hanggang alas 3 ng madaling araw, Lunes hanggang Linggo. Madalas nandyan ako nagla-live.
Ngayon, umiba muna ako ng lugar kasi, may mga tropang inimbitahan ako, tapos workout ko na rin at the same time. Anong oras kaya linggo? Marami sana akong tanong. Dumayo kami personal. Yeah, sige, Para- panatan natin ngayon. Pwede kang magantay sa akin dyan. May mga hotel naman malapit dyan, may mga motel malapit dyan. Mura lang yun, barya-barya lang yun. Hindi ka gagastos ng siguro I will say less than 1,000 pesos hanggang mamayang alas 6 ng gabi. May konti, nandyan na ako. Alas 6 ng gabi. Ay, ikaw, alas 6 ng simula ng operating hours namin. May konti, andyan na ako. Antay mo na lang ako. Pwede kang mag-hotel sige. muna dyan. Sumayo ka na rin lang naman. Andyan sa may bandang Angono, sa may bandang Taytay. Meron dyang mga motel-motel malapit. Mura lang, less than 1,000 pesos. Good shit na yun. Sige, isa-isayin natin yung mga tanong mo. Go! Sige na nga. May listahan sana ako, pero sige, konti na lang para chance din sa iba. Okay, sige. Putulin mo muna ang listahan mo, hatiin mo sa dalawa. Para mamayang gabi, meron ka pang maitatanong. Go! Sige. Anong masasabi mo, Idol? Do you attract what you want o do you attract who you are? Parehas yun, brother eh. Pero diretso, hindi ako masyadong naniniwala sa law of attraction. Naniniwala ako sa konsepto ng focus. Yun ang pinaniniwalaan ko. Yung focus, nirebrand lang naman yun para sabihin law of attraction daw ko. Pag yung focus mo, nandun sa isang lugar o nandun sa isang konsepto, makakarating ka ron. Wag nga lang may mangyayari sa'yo wala sa hulog. Kasi kahit ano pang law of attraction, naglalakad ka na, bangga ka na sa sasakyan, patay ka. Ano law of attraction pa ron? Ako naniniwala ako sa konsepto ng focus. Yun na naniniwala ako. Yung pinopokusan mo, may malaking posibilidad na marating mo yun if it is practical. Kasi kahit anong focus mo, kahit anong law of attraction mo, gusto mo maging NBA player, tas kahit kita, 5'5 ka lang, poking ang ina mo, blood, walang pag-asa, diretsahan, kailangan tanggapin mo na yun. Pwede kang maging magaling na basketball player, pero hindi sa punto na magiging hanap buhay mong maging basketball player. Siguro, pwede kang maging coach, ganun. Hanggang dun lang ang mararating mo. Pero professional basketball player sa NBA pa, tapos ang height mo katulad ko, 5'5 ka lang, walang pag-asa, Brad. Kahit anong law of attraction pa gawin mo. You have to consider practicality. If it is practical, then you are welcome to put your focus into it para marating mo yung kung ano man ang gusto mong marating sa buhay. Yun ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Follow-up question, brother. Yung sa isang part naman, yung sa you attract what you are, kumbaga kung anong klaseng tao ka, ganong mga klaseng tao din ang mamimit mo or mga kaibigan mo. Naniniwala ako ron sa ganong konsepto. Kasi wavelength yan eh. Wavelength yan eh. Pero wag natin pag-usapan yung malalim na usapan tungkol dyan. Iyon lang konsepto na birds of the same feather flocks together. Ganon yung konsepto eh. Birds of the same feather flocks together. Yung mga sabungero, ang gusto nilang kausap, sabungero rin. Yung mga negosyante, ang gusto nilang kausap, negosyante rin. Yung mga ordinaryong taong bayan, ang gusto nilang kausap, ordinaryong taong bayan din. Kung hindi mo makikita, merong barrier sa mga tao eh. 'Di ba? Mapapansin mo, yung mga ordinaryong taong bayan na empleyado, intimidated sa mga supervisor, sa mga manager at sa mga higher-ups. Lalo na sa mga negosyante, intimidated yan. Kasi ako nararamdaman ko yung ganung level of intimidation ng mga panahong empleyado pa ako eh. Hindi ko talaga masyadong gustong nakikipag-usap sa mga bossing ko, sa mga nasa ibabaw ko, ng mga panahong bata pa ako. 19 ako anyos nun. 19. Kumbaga parang, alam mo yung feeling na napipilitan ka lang for the sake na kailangan mo kasi ng hanap buhay, tapos ginagalingan mo na lang, pero deep down, hindi mo talaga gustong makikipag-usap sa mga taong nasa ibabaw kasi palagay mo, hindi mo sila ka-level at mataas sila, mababa ka. Meron din naman ganun, kabaliktaran naman, meron din naman ganun. Yung mga negosyanteng sobrang yayaman at saka sobrang sikat na, ayaw na masyadong nakikipag-usap sa mga nasa ilalim ng lipunan. Kasi pakiramdam nila, sayang oras nila. Hindi mo pwedeng ialis, meron talagang mga ganun. Hindi mo pwedeng ialis, meron talagang mga ganun. Ngayon, nangyayari talaga yun. It's just a matter of putting yourself where you think you belong. Kung palagay mo, belong ka sa isang grupo ng mga tao, then ikaw na bahalang trumabaho kung paano mo ilalagay yung sarili mo ron. Ganun ang konsepto nun. Follow-up question, brother. Okay. Siguro last na lang to para chance naman sa iba. Putulin ko na lang dito sa last follow-up. Yung sa focus, nasa listahan ko rin siya. Yung sa focus naman, Idol, yung na-mention mo kanina, nasa list ko din yun.
Paano magkaroon ng focus in a world full of distraction? Lalo na ngayon sa atin, instant na lahat, social media, lahat, kumaga, everything is one click away. Lahat, pwede ka magsugal, kahit ano. Paano magkaroon ng focus? Lahat ng palagay mo kailangan mo kabit mo sa sistema mo. Lahat ng palagay mong hindi mo kailangan, either bawasan mo o tanggalin mo na talaga pag nakakahatak sa'yo pababa. Wala namang ibang paraan eh. Halimbawa, katulad ng social media in general, di ba? Social media, kung palagay mo, mag-aaral ka ng law school, di ba? Kung palagay mo, nakaka-distract na sa'yo yung Facebook, edi i-ano mo muna, i-uninstall mo muna ang Facebook. Pwede naman manatiling yung messenger mo lang ang naka-install eh. Yung Facebook mo naka-uninstall. Pwede naman yun eh. Para means of communication lang ang meron ka, pero wala kang distraction na nag-feed sa'yo ng kung ano-anong mga bagay na hindi mo naman kailangan sa isip mo. Pwede yun. Ngayon, dun sa konsepto naman na iba, na tipong nakakapakinabang ka, na kailangan mo ng current events, edi pwedeng manatili ang Facebook. Pero babawasan mo yung oras mo dun. Ang TikTok completely, tanggalin mo na. Kasi ang TikTok talagang mindless scrolling ang karamihan dyan eh. Pwede naman sa Facebook ako muna ng information eh. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Ayun na lang, brother. Thank you. Hintayin na lang kita. Marami pa. Okay, Personal sige. na lang. Ipas ko later. Ako yung magwa-workout muna rito. Swimming muna. Sama ng aking mga tropa peeps. Bye-bye, brother! Thank you. Bye-bye. Halika rito. Ipopromote kita rito. Okay, sige. Ito na lang siya. Halika rito. Ipopromote kita rito. No, Tangina baka makita ko ni ano. Sige na, wag na. Sabagay, magkakasama naman tayo. Yung mga tropang negosyante darating dito. Tropahin mo na rin. Ganun lang naman. Patropahan lang. offline lang tayo. Magkakitaan sa matay. Paano mawala ang takot mamatay? Ay, puta, ito maganda to. Paano mawala ang takot mamatay? Mag-focus ka dun sa kabila ng kamatayan. Kasi merong possibility na death is just an illusion. Possibility yun. Na hindi totoo ang kamatayan. At yung kumakalas sa katawan ang totoo. Yung katawan namamatay sa lupa. Pero yung nasa loob ng katawan, hindi mo alam kung ano meron dun. Paano mawala ang takot sa kamatayan? Dapat maintindihan mo kung ano meron sa kabila. Kasi ang common dyan, fear of the unknown. Takot ka mamatay kasi natatakot ka na malaman kung ano meron dun sa kabila kasi hindi mo talaga alam kung ano meron sa kabila. E di pag inaral mo, di wala ka na masyadong maraming problema. Good morning, brother. Taga saan ka? Tiga anong Baliches, brother? Okay, good. Ano tanong mo, brother? May tanong lang ako about sa Agartha, kung naniniwala ba kayo sa mga ganun. Like ng Hollow Earth, ganun. Yung konsepto ng Agartha, hati ako dyan eh. Yung just for the sake of my audience na hindi nakakaalam ko ano yung Agartha. Yung konsepto ng Agartha, konsepto ng Buddhism yan. Yung konsepto ng Agartha, yan yung world within our earth na merong mundo sa loob ng mundo natin na merong sariling araw at merong civilization at merong kung ano-ano pa dun sa loob ng mundo natin at ang pintuan daw niyan ay either nasa North Pole o nasa South Pole. Tama. Sa mga nagtatanong tungkol sa conspiracy theory niyan. Merong mga nililink dyan na iba pang conspiracy theory na si Hitler daw, dyan daw pumunta at nagtatago daw dyan. Kasama yung army niya nung nag-expedition sila sa North Pole. Yun ang konsepto ng Agartha. Ngayon, tatanong mo kung naniniwala ako ron, hindi ako sigurado, pero mahirap kasi yung konsepto ng mahirap yung konsepto ng oxygen sa loob ng mundo. Sa loob ng mundo. Kasi kung mapapansin mo, when you get very deep pumiyok pa ako. When you get very deep sa isang kuweba, ang oxygen numinipis. Tapos when you get very high sa bundok, ang oxygen din numinipis. So possibility is ang oxygen ay nananatili dito lang sa loob na tong atmosphere na to, pero numinipis na habang lumalalim ka. Tapos numinipis din habang tumataas ka. So malaki possibility na baka walang nabubuhay na nilalang sa loob ng mundo. Malaki ang possibility nun na nagko-consume ng oxygen. I have to put that into perspective. Na baka walang nabubuhay na nilalang sa loob ng mundo, as in literal, sa ilalim ng lupa talaga na malalim na nagko-consume ng oxygen. Merong possibility, baka spiritual beings. Posibilidad yun. Kung totoo ang Biblia,
kung totoo rin yung konsepto ng Buddhism na merong Agartha. Posible yon kung totoo yung konsepto ng espiritualismo. Pero obviously, kung hindi totoong merong mga espiritu, di baka wala. Kasi meron ako nababasa kasi sa Biblia na si Kristo, pinuntahan yung mga espiritu na nasa ilalim ng lupa, yung mga namatay nung panahon ni Noe. Pinuntahan niya yun nasa ilalim daw ng lupa yun May kulungan sa ilalim ng lupa. Yun ang claim ng Biblia. Pero ang claim naman ng mga Budista, hindi kulungan yun Kumbaga, ano yun It is a place of habitation. Tirahan. Pero overall, ang masasabi ko, yung mga libro na nabasa ko, nagko-kontra-kontra sa isa't isa. Yun ang sigurado ko, nagko-kontra-kontra sa isa't isa. Ang possibility is, baka walang nilalang na nabubuhay sa ilalim kasi because of oxygen issue. Hindi umaabot sa pinakamalalim na parte ang oxygen. Pero ang possibility is baka spiritual beings, baka meron. Baka totoong may kulungan, baka totoong may habitation doon. Pero overall, hindi ako sigurado, brother. Yun ang sagot ko sa'yo, hindi ako sigurado. Follow-up question. Wala na, brother. Thank you. Ang ganda nung tanong mo na yun, ha? Anong context nun? How have you stumbled upon that concept? Bali, follow mo din ako, brother, kasi mahilig ako sa mga ganyan mga context tulad ng mga Hollow Earth, ganyan. Mga bagay na naitanong ko lang, hindi ka panipaniwala. Tama. Oo. Ako rin, curious din ako Kasi merong binabanggit sa Biblia na yung paglalabasan daw nung 666, galing sa maraming tubig. Hindi ko alam ngayon kung tubig yan in the surface of the earth o tubig yan sa ilalim ng lupa. Kasi meron ding tubig sa ilalim ng lupa Tinignan nga nila yung merong isang inilabas na pahayag ang mga scientifico na meron daw malaking body of water sa ilalim ng lupa na mas malaki pa kaysa sa lahat ng dagat natin combined. Ayan, hindi natin alam ngayon kung anong meron doon sa tubig sa ilalim ng lupa. Pero meron binabanggit sa Biblia just for me to add context to it. Ito mga bagay na hindi yun napapansin ng ordinaryong tao Pero 5:7 ng Deuteronomio, wag makakasumpong sa 5:7 ng Deuteronomio, wag kang gagawa ng larawang ininyuan, kawangis na anumang bagay na nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sapagkat akong Panginoon Diyos ay mapanibubuing Diyos na aking dinadalawang katampalasalan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng kapapuot sa akin. Merong nakasulat sa Biblia na huwag kang gagawa ng larawan ng nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, at saka nasa tubig sa ilalim ng lupa. I have to specify that na merong binabanggit sa Biblia na meron palang larawan na possibility na gumawa ang mga tao ng larawan nung nasa tubig sa ilalim ng lupa. Kung ano yun, hindi ko alam. Kasi so far, wala pa tayong alam na nagsusurface galing dun sa ilalim na yun Ang alam pa lang natin, yung tubig na nasa dagat, tubig na nasa ilog, tubig na nasa lawa, na nasa ibabaw lahat ng lupa. Pero yung tubig sa ilalim ng lupa, yung aqueous layer of the earth, hindi ko alam kung ano meron doon, brother. Ang problema, wala tayong enough na science to back things up kung meron bang nabubuhay doon o wala. Ang dahilan, kasi masyadong malalim yung ilalim na yun. Hindi pa natin naaabot yun. Yung ilalim na yun, yung tubig na mas marami pa raw kaysa sa tubig sa ibabaw ng lupa. Imagine, merong tubig sa ilalim ng lupa na mas marami pa kaysa sa tubig sa lahat ng nasa ibabaw ng lupa combined. Anong meron doon? Hindi ko alam. Kasi wala pang nakakarating doon dahil nasa ilalim nga ng lupa yun. Hindi ko alam, brother. So waiting ako sa kung anong mangyayari sa Waiting ako sa kung anong mangyayari sa hinaharap. Kasi meron ding mga banggit dyan Kahit sa Quran, meron ding banggit dyan
Hindi nga lang ako makapag-psych kasi isa sa mga problema ko, yun nga yung yun yung dahilan kung ba't gusto ko matutunan ng Arabic eh. Kasi maingat masyado ang mga Muslim sa konsepto ng Quran. Bago ka makapagsalita ng mga bagay na may kinalaman sa Quran, dapat alam mo muna ang Arabic tsaka mo itatranslate sa Tagalog para hindi maiba yung konteksto. Ngayon, unti-unti nag-aaral na ako ng Arabic para masabi ko muna sa Arabic yung mga bagay na nakasulat sa Quran bago ko itatranslate sa Tagalog. Anyways, follow-up question, brother. Okay na, brother, masyado na akong naliwanagan. Okay. Sige, brother. Salamat. Bye-bye. Salamat. Thank you. Next muna tayo. Ayan. Yung mga gustong umakyat sa live, andito yung 4 na square. Andyan yung option para makapag-request na umakyat sa live. Bilis, wag na magkahiyaan. Pakishare nyo muna itong post ko. Tapos, type done kapag na-share nyo na. Paano maniwala? Maganda itong tanong ni Mariam. Paano maniwala sa konsepto ng Diyos? Meron kasi akong pagtataka na baka po kasi gawa lang ng imahinasyon ng tao ang Biblia. Ako rin, iniisip ko rin yan at the back of my mind. Lalo na noong mga panahong medyo bata-bata ako. Baka nga imagination lang ng tao ang Biblia. Pero it doesn't necessarily follow na dahil meron tayong Biblia at posibleng imahinasyon ng tao yan, wala nang gumawa sa lahat ng bagay. Maaaring nga, tama ka, baka possibility nga talaga na baka gawa-gawa lang ng tao yung Biblia. Tama ka ron, there is that small possibility. Although that possibility doesn't necessarily negates the existence of a creator kasi nakakakita ka ng pattern sa buong universo. Kung hindi ka man nakabalita ng tungkol sa Biblia, imposible namang hindi mo nakikita yung pattern sa nakikita ng maraming tao. Na ang hinihinga ng tao, oxygen. Ang nilalabas, carbon dioxide. Ang hinihinga ng halaman, carbon dioxide. Ang nilalabas nila, oxygen. So nakakita ka ng cycle dito. Nakakita ka ng life cycle in general na ang mga tao o mga hayop, pinapanganak, lumalaki, tumatanda, namamatay. Tapos uulit-uli yung cycle na yun. Pinapanganak, lumalaki, tumatanda, namamatay. Ang daming bagay na hindi nagme-make sense sa mundo kung walang gumawa. Yung konsepto lang, kung mag-aaral ka lang ng mathematics, yung Fibonacci, mula sa pinakamaliliit na paikot hanggang sa pinakamalalaking paikot, iisa lang ang pattern. Fibonacci sequence kung tawagin nila, golden ratio. Maraming bagay na hindi nagme-make sense dito sa mundo. At hindi naman ako tanga para basta na lang isipin na, hindi, meron talagang Diyos. Hindi ako ganun. Nag-iisip ako. Bilang ordinaryong tao, it is my obligation to myself na mag-isip ako tungkol sa sarili ko, tungkol sa maraming bagay ng buhay. Ngayon, siguro kakaisip. I have arrived to the conclusion na gusto kong maniwalang may Diyos. Because of assurance purpose, practicality reason kung bakit ako naniniwala. Kasi, paano kung merong Diyos sa kabilang buhay? Di ba? Paano kung meron palang gumawa? Tapos di man lang natin kinonsider, hindi man lang natin tinanong yung mga sarili natin, ano kayang gusto nung gumawa? Kasi hindi naman tayo nabubuhay dito sa mundo para lang gawin lahat ng gusto natin. Ang katibayan ko dyan, tinan mo, subukan mo, mag-empleyado ka, tapos gawin mo lang lahat ng gusto mo, tinan mo, tatanggalin ka ng employer mo. Eh kung tayong mga tao, merong konsepto na, Luigi, good morning, brother. Kung tayong mga tao, merong konsepto ng hierarchy, baka meron ding hierarchy na mas mataas pa kaysa sa tao. Yun yung nasa isip ko eh. Kasi paano lumitaw lahat ng bagay? Tapos yung mga lumitaw, may order. Kasi kung yung lumitaw, walang order, then you are welcome to believe in the Big Bang Theory that a large quantity of nothing decided to pack tight together and then explode into hydrogen and helium. Diba? Welcome kang maniwala sa ganung konsepto na basta lang may sumabog, tapos lumitaw ang ganito, lumitaw ang ganyan, lumitaw ang gano'n, lumitaw ang ganyan. Ang problema, yung order. How can you create order out of chaos? Natignan mo, may mga nagbabangga ang between? Meron, pero sobrang konti. May mga nagbabangga ang galaxy? Meron, pero sobrang konti. May mga nagbabangga ang planeta? Meron, pero sobrang konti. Tapos halos lahat ng mga bagay umiikot in synchronicity. Tingnan mo, yung mundo hindi lumalayo sa araw, hindi rin lumalapit sa araw. And when I say lumalayo, as in to the point of extinction, at lumalapit to the point of extinction, wala eh. Lalapit sa araw, aatras uli ng konti. Lalayo ng konti sa araw, babalik uli sa dati. So as in, gumagalaw lang talaga. Tapos lahat tayo umiikot on spiral rotation. Ito mo yun, you have to put that into consideration. Kailangan isama mo sa konsiderasyon yun na, okay, Biblia, baka gawa ng tao. Understood, baka gawa nga talaga ng tao yan. Pero yung pattern sa buong universo, ang hirap namang hindi paniwalaan na may gumawa nun. Diba? At hindi ko naman ikine-credit yun sa Biblia. Hindi ganun. Hindi ako ganun katanga para ka-credit mo yun sa Biblia. Hindi nag-i-exist yung mga yan bago pa lumitaw ang Biblia. Eh.
Di ba? Yung order na lumitaw sa universo, nag-e-exist yan mula nung nagsimula ang universo na wala pang Biblia. Di ba? Ganun. Hindi ako tanga para basta na lang maniwala sa mga bagay na nag-e-exist dito sa mundo, nakalilitaw-litaw lang. Hindi ako ganun. Ako nag-iisip. Bilang ordinaryong tao, nag-iisip ako. At kine-question ko lahat ng bagay. Tapos, tinitignan ko kung ano dun yung mga bagay na nagme-make sense. Tinitignan ko rin kung ano yung mga bagay na hindi nagme-make sense. Ganun yung konsepto sa akin. Yun. Cell. Si Cell. Pakasarap ng kape sa umaga. Lalo na pag may dala kang Remilis. Utang na pag wala kang Remilis. Ay, yung suka ako. Lagi talaga ako nasusuka. Ewan ko siguro, kasama na rin pagtanda, parang ruleta ng kapalaran. Gout ang para sa'yo. Si ba't parang Kailangan mo ng Kremil S, hyperacidity. Good morning, Sel. Taga-saan ka? boss? Parang ang gulo. Sorry ha, medyo parang ang gulo. Okay. Basta nandyan. Teka lang, medyo mahina yung pasok mo. Gawa mo nga ng parang para lumakas ng konti. Sige, out mo na ako? Or Yan, okay na, ayos na, ayos na. Okay na, naririnig mo umalik na na rin. ako? Yan, sige, okay, tuloy. Sasali ako ng konti doon sa konsepto ng paniniwala kay Lord, no? Ah, Dalawa ang naano ko na pisil kong sagot. Pag nasagot mo yung tanong na pare-pareho tayong naka-connect sa earth, sa lupa kunwari, no, kasi sa lupa pero iba-iba ang existence natin. Kagaya ng i-connect mo yung maraming klase ng halaman sa isang lupa. Tubig lang naman ang nagko-connect sa sunlight, pero iba-iba ng bunga. Oh, totoo. Paano natin ipapaliwanag yon kung walang creator ang nag-create niyan? Hindi lang yon. Kapag question mo na kung mayroong creator, questionin mo na yung knowledge mo, bakit ka nagko-question ng ganon, samantalang saan ka nagmula. Yun ang sagot ko dun, boss. Doon tayo sa tanong mo, sister. Yung tanong ko naman, boss, yung tawag dito, gusto ko lang marinig yung opinion mo tungkol sa isang taong maligalig. Kunwari, yung isang tao na alam mo na okay naman, maganda ang takbo ng pangkabuhayan, maganda ang takbo ng pamilya, so far so good, parang ganon. Pero wala siyang, ayaw niyang tumigil, sabi ng iba, hindi marunong makontento. Pero meron siyang laging gustong pagkaabalahan. Ano ang tingin mo sa ganong klaseng konsepto? In general, ang mga tao gumagawa ng sarili natin sakit ng ulo. Hindi ko rin alam paano nangyayari yon, pero I think it is a regular human nature. Kasi tinan mo, pansinin mo, may mga lalaki, and I'm sure you can attest to this, may mga lalaki maayos naman ang buhay. Maganda ang hanap buhay, maganda ang kinikita, pero babaero. May mga lalaki naman, hindi babaero, pero ang lakas mag-inom. Pero maraming pera. Tapos sikat pa, tapos politiko yung iba, tapos yung iba naman, powerful individual. Tapos may mga tao naman, may mga babae, na alam mo yung okay naman yung buhay nila, maayos naman, tapos all of a sudden, nakakita sila ng babae rin, nakaparehas nila na suot, tapos naiinis sila. Kaya nga. In general, Iba ito yung napapansin ko, ang mga taong gumagawa ng sarili natin sakit ng bakit ulo. lagi tayo naghahanap ng isipin? Alam mo, ito nga yung napansin ko eh. Merong constant lust ang mga tao na gumawa ng sakit ng ulo para sa sarili at para sa ibang tao. Yun ang napansin Parang ko eh. meron Kasi tayong personal, nararamdaman ko yun eh. Yung nga lang addiction ko, alam niyo yun eh, di ba? Yung addiction ko sa sigarilyo, ikinabit ko yun sa sistema ko eh. Na hindi naman ako pinanganak na may addiction sa ganun. Pero ikinabit ko yung addiction sa sarili ko, sa sistema ko, na ako na mismo nagkabit ng sarili kong addiction na hindi ko namamalayan. Hindi naman ako mahilig mag-inom. Siguro babae, konti, ganun. Pero hindi ako addict sa babae, katulad ng ibang lalaki. Pero yung sigarilyo talaga, yung tangina addiction ko talaga eh. Buti na nga lang kamo, natanggal ko na sa sistema ko yung addiction ko sa sigarilyo. Pero alam mo, yun ang napansin ko sa mga tao. Ang mga tao, they have constant lust for trouble. Kaya nga parang meron tayong malaking void na pinupunan natin lagi yon, na meron tayong pagkaabalahan o pagkaroon ng pag-iisipan. Napansin ko sa sarili ko yun. Possibility yung pag-iisipan, pero possibility din na kasama sa sistema nating mga tao na gumawa ng sakit ng ulo. Gumawa ng problema.
Para Kasi ito, tinan mo. Pansin mo, ito magandang halimbawa, oh. Merong isang nag-comment sa YouTube, si Archie Rich. Ang sabi niya, may sira na ata to. Kita mo, sa sobrang payapa ng buhay, gumawa siya ng fake account para i-comment lang na may sira na ata ako. Na pwede ka naman mag-scroll up na lang eh. Pwede kang manahimik na lang, scroll up ka, o masamahan ng negativity buhay mo, pero pinili mo mag-comment ng ganyan. Ngayon napansin kita. Kung Kita mo, murahin diba? namin So, siyang lahat, kasi ikaw, sa kanya Archie walang ano to, walang silbi, pero sa amin meron. Dali lang. Ikaw, Archie Rich, naramdaman mo yung pakiramdam na gusto mong gumawa ng sakit ng ulo sa buhay mo. Ako naman, naramdaman ko naman yung pakiramdam na gusto kong gumawa ng sakit ng ulo sa programa ko para i-pinpoint pa kita tungkol sa bagay na sinabi mo. Nakita mo, meron tayong pare-parehas ganun eh. Si Archie Rich meron ganun, ako rin meron ganun. Ikaw din meron ganun, at lahat ng tao meron ganun. Lahat tayo may kanya-kanyang factory defect. Ang tawag ko ron, factory defect. Yan ang tawag ko doon. Ang tawag ko doon, factory defect. Depekto sa utak nating mga tao. Hindi ko alam kung paano nangyayari yan. Kasi hindi naman ako psychologist, hindi ako psychiatrist. Pero napansin ko yung mga psychologists at mga psychiatrists, sila rin mismo nagsasabi na meron tayong ganun sa sistema natin. Eh. Merong isang study na ginawa na ganyan tungkol sa mga tao na binigyan ng lahat ng mga bagay ng lahat ng convenience ng buhay na ito. Nag-guess ko, boss, one time kasi parang 3 beses ko nang napansin to. Dali lang, huwag mo na akong barahin. Kasi yung tanong mo, hindi lang naman ikaw mag-isa nagtatanong yan, pati ibang tao nagtatanong yan eh. So pabayaan mo lang muna ako sumagot kasi gusto ng mga taong marinig yung sagot ko. Ngayon, tungkol dun sa sinasabi ko, merong isang studies na ginawa tungkol dun sa konsepto na yung mga tao binigyan ng convenience. Tapos lahat ng convenience ibinigay sa kanila. Tapos ang nangyari, nag-aaway-away pa rin yung mga tao. Going back to the tribal instinct ng sangkatauhan na tayong mga tao in general, pinagugrupo-grupo pa nga natin yung mga sarili natin para kumalaban ng iba pang grupong katulad din natin. Eh. Kasi napansin ko rin yan dun sa mga biker gang dito sa Pilipinas. Meron ako nasalihang biker gang dito. Meron ako nasalihang biker group dito, I would say. Biker group na gang talaga sila sa Amerika. Pero dito sa Pilipinas, di naman masyado. Sa Amerika, gang sila, nagpapatayan sila ron. Meron akong napasok na isang grupo dito sa Pilipinas. Ayan, kwento ko na lang din. So meron akong napasok na isang grupo dito sa Pilipinas na biker sila. Sa Amerika, sindikato sila. Pero dito sa Pilipinas, hindi naman. They are peaceful people. They just don't want to be associated sa iba pang mga grupo. Yun ang napansin ko eh. Merong isang grupo ng biker group dito, na merong isa pang grupo ng biker group dito na galing din sa Amerika. 2 grupo yung galing sa Amerika eh. Nakapunta rito sa Pilipinas, yung isa napasok ko, kalaban nila yung kabilang grupo. Ito namang grupo na to, kalaban din nila yung kabilang grupo. Tapos pag meron pang iba pang lumilitaw na katulad din nila, tinitignan nila yon as either kalaban o kakampi. Ganon ko siya nakikita. Na hindi ka taka-taka yun, na merong ganon talaga ang mga tao, ang tawag tribal instinct. That's within the group, ha? Kapag bumubuo na ng grupo ang mga tao. Pero individually, meron din tayo nun sa sarili natin eh. Na naghahanap tayo, sino ba yung kalaban at sino ba yung kakampi at ano bang pwede nating ikabit sa sarili natin para gumawa tayo ng sarili nating sakit ng ulo. Kasi meron ding binabanggit na ganun sa Biblia eh. Merong binabanggit na ganun. Yung mga tao, katangahan ng mga tao, akala nila lahat ng mga masama na ginawa na sa katauhan, ang cause nun, demonyo. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi ang cause ng lahat ng bagay na katarantaduang nangyayari sa buhay ng tao, demonyo. Hindi ganun. Bakit? Kasi meron binabanggit sa Biblia, ang tawag, sariling masamang pita. Sariling masamang pita. Merong ganung binabanggit sa Biblia. So ngayon, alam mo na meron palang sariling masamang pita, nagkakatalo na lang kung anong gagawin mo tungkol dyan sa masamang pita na yan, kung isusuppress mo ba yan, o pagbibigyan mo yung gusto ng laman mo. Yun. Yun ang sagot ko ron. Hindi ko alam kung paano maaalis yan, other than ikaw mismo isusuppress mo yung sarili mo. Pero at the same time, hindi ko rin naman alam kung dapat bang lahat na lang ng masamang pita alisin mo. Kasi minsan, dun sa masamang pita ng mga tao, nagkakaroon ng something out of the usual and something magical. Katulad halimbawa ng adrenaline rush, masarap talaga yung pakiramdam na habang bata ka, ang yabang-yabang mo eh. Ang sarap eh. Di ba? Nakita nyo ngayon yung isang bata o suspendido ngayon yung lisensya niya. Naiintindihan ko. Bakit? Kasi meron talagang ganun sa mga tao eh. Yung innate na gusto mo talagang gumawa ng sakit ng ulo. Naiintindihan ko yung ganung konsepto. At nanggaling din naman ako sa pagiging mayabang na bata minsan panahon ng kabataan ko eh. Ngayon, habang tumatanda, you will practice humility.
Kasi so many bad things comes from being arrogant. So many Yun. bad things comes from being arrogant. And that being said, may mga pagkakataon na yung sarili kong masamang pita, pinagbibigyan ko. Minsan, may mga pagkakataon, mga kaibigan ko nagiinom, hindi ko naman gustong nagiinom. Minsan lang, masarap yung pakiramdam na medyo tipsy ka ng konti. Katulad nung nakaraan, yung pinost ko. Di nagiinom ako, 2 bote lang ng San Mig Apple. Bakit ganun? Kasi gusto ko yun. Gusto kong uminom. Pinagbigyan ko ngayon yung sarili kong masamang pita. Kasi alam mo naman merong study na ginawa sa Amerika na sinasabi na no level of alcohol is good for your health. That being said, alam ko yun na hindi makakabuti sa katawan ko ang pag-inom ng alak. Pero, pinagbigyan ko ang sarili ko. Bakit ko ginawa yun? Hindi ko alam. Siguro dahil gusto ko lang talaga. Gusto ko ng gulo sa buhay ko, gusto ko ng sakit ng ulo sa buhay ko. Ako na rin mismo yung gumawa ng sarili ko sakit ng ulo. Katulad halimbawa nitong ginagawa ko sa social media. Pwede naman ako magsalita sa mga tao nang hindi ko sinasalang ang buhay ko para mamatay ako rito eh. Pero nakikita ninyo, isinasalang ko ang buhay ko na okay lang sa akin na mapatay ako dito sa ginagawa ko dahil sa sarili kong masamang pita na nagbabaka sakali akong makarating ako sa langit pag napatay ako sa ginagawa ko. Sarili ko lang na masamang pita yun eh. Alam ko naman na merong option na mabuhay ako ng mahaba hanggang sa kaduluduluhan tapos I will die of natural causes. Pero mas pinili ko tong ganitong buhay dahil sa sarili kong masamang pita. Pwede mong sabihin ganun. Na gusto ko kasi instant yung pagpunta ko sa kabilang buhay. And that's just me. May mga tao gustong mabuhay ng sobrang haba, wala silang masamang pita ron. Pero ang masamang pita nila doon sa pambababae, yung iba naman hindi mahilig sa babae, ang gusto mag-inom. Yung iba naman hindi mahilig sa inom, ang gusto lalaki naman. Yung iba hindi lalaki ang gusto naman manigarilyo. Kanya-kanya lang tayo nasira ng ulo. Kaya naiintindihan ko eh. Ito nga lang ang maitatawid ko sa inyo na konsepto. Huwag ka lang abusado. Huwag ka lang abusado. You have to understand that there are boundaries within our civilization. May mga bagay na legal, may mga bagay na illegal. Minsan nakakatakas ka sa illegal na ginagawa mo, pero hindi lahat ng pagkakataon makakatakas ka. Huwag ka lang abusado. Yun lang. Huwag kang abusado. Yun ang maitatawid ko sa inyo. Lahat ng bagay na sobra, masama. At lahat ng nakakasama, nakakasira ng katawan at ng isipan. Yun ang sagot ko. Yun. Paano ako, sister? Ano yung mo boss sa poll yung okay yung sagot. Yung mo boss yung kaisipan mo sa salitang mayabang. Mayabang ka kasi. Yung mayabang nagsasalita ng mga bagay at gumagawa ng mga bagay na hindi totoo. Brother, galawin. Para tumaas yung social status nila, social standing nila. Doon na ngayon dumarating yung ang tawag nila social climbing. Pinepeke mo yung itsura ng buhay mo para mukhang interesting yung bagay na boring para magkagusto sa iyo ang mga tao. Whether it be money, opportunity, o personal, ikaw mismo yung gusto ng mga tao. Yan mismo. Boss, kunwari, hindi mo sinasadya, pero yun kasi ikaw, pero ang tingin nila sa'yo mayabang ka. Wala naman akong bagay na pinipeke sa sarili ko eh. I stick to the tried and true. Ako personal, I stick to the tried and true. Ito yung tungkol sa konsepto ng mayabang. Ako personal, I am sticking to the tried and true. Ngayon, kung halimbawa sabihin mo mayabang ako, babalik sa mukha mo yun eh. Bakit babalik sa mukha mo? Kasi wala naman akong bagay na pinipeke ko para ipakita sa inyo at magpanggap na kung ano man na hindi ako yun. Hindi ako si Josh Mojica, ano ba? Boss, sandali. Yung Ganto. Let's just put it this way. Kung sakali man na merong tao na magsabi sa akin ng mayabang ako, sa akin, simple yung konsepto eh. Tatanungin kita kung ano dun sa mga bagay na nakita mo ang pinagyabang ko. Kung wala kang maisagot, babalik lang sa mukha mo yun. Ang labas nun, hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng salitang mayabang. Pwede mong ikabit sa akin siguro, arrogante. Kasi minsan, every now and then, I am practicing arrogance, especially by means of words. Nagsasalita ako ng mga bagay na kakarugantihan. I just want it. Gusto ko lang talaga yun eh. Masarap yung pakiramdam na arrogante ka, paminsan-minsan. Pero as long as I'm sticking to the things which are tried and true, kahit paminsan-minsan arrogante ako, medyo mahihirapan kang masibat ako. Kailangan matalinong tao ka para mapatunayan mong arrogante talaga ako. Mahirapan kang masibat ako kasi nag-i-stick lang talaga ako doon sa mga bagay na totoo eh. Ayoko ng kasinungalingan eh. Kasi diyan ka talaga maiipit pag sinungaling na tao ka.
Tsaka Tama. maiipit kung sinungaling ka. Pag mayabang ka, nagsasalita ka, o gumagawa ka ng mga bagay na hindi totoo para magpataas ng social status mo, diyan ka maiipit. Kaya tignan mo, wala pa rin tatalo sa konsepto ng humility. Na kahit ako personal, meron naman talaga ako. Meron ako mga bagay-bagay sa buhay na hindi na normal na meron ang mga tao. Pero tingnan mo, hindi ko niyayabang yun sa social media. Hindi ko yun masyadong pinaglalabas yun sa social media. Hindi masyado. Paminsan-minsan makakakita ka ng pitik na merong ganito, makakita ka ng pitik na merong ganyan, pero hindi, putang ina, araw-araw na lang, yun at yun, yun at yun, yun at yun. Tapos magre-renta pa ako ng mga kotseng hindi akin, para kunyari akin yun. Tapos sasakay-sakay ako sa kotse ng kung sino-sino, para kunyari akin yun. Di ba? Hindi ako ganun eh. Hindi talaga eh. Kasi wala pa rin, alam mo, isa sa pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, walang tatalo sa kababaan loob. Yung kahit meron kang mga bagay sa buhay, hindi mo pinagmamalaki yung mga bagay na meron ka sa buhay kasi kino-consider mo pa rin na lupa ka at sa lupa ka pa rin babalik. Yun ang lagi ko nasa isip. Na sino ako? Ordinaryong taong bayan, may opinion. Sino ka dati? Barker ng jeep, construction worker, nangangalakal ng basura. Sino ka ngayon? Influencer, ini-impluwensyahan ko ang mga tao na maging magaling, maging matindi, maging maayos na mga tao, maging kapakipakinabang hindi lang sa pamilya nila, kundi pati sa lipunan. And at the end of the day, I am using the power that I have, kasi kapangyarihan yan pag may impluwensya ka I am using the power that I have to convert the things that I have now, the wealth that I have now, for it to be wealth in the afterlife. Yun ang ginagawa ko. Yun talaga pinaghahandaan. Meron ako ngayon para maging kayamanan ko sa kabilang buhay. Yan ang masasabi ko ron. Follow-up question, sister. Actually, ang ibig kong sabihin doon, hindi ikaw Kasi madalas, hindi nila ako kayang tirahin ng harapan na sasabing mayabang ako. Pero, hindi pa nila nakikita kung ano talaga ang meron ako. Ginawa ko Kaso na lang lang parang, Ginawa ko na lang binatunan nila sa akin yon na, kaya parang lately, parang gusto kong magtago, pero kinausap ako ng asawa ko, kailangan mong gawin kung ano yung magpapasayo at hindi mo, magpapasaya sa'yo at hindi mo kailangang isaalang-alang kung ano ang opinion nila, kung ano ka. Parang medyo na... That makes sense. Tama yung asawa. Parang nagising ako doon kasi parang lately, parang gusto kong itago kung ano talagang meron ako kasi tinitingnan nga ako madalas pero hindi nila kayang isapak sa akin yung ganong salita na pero slightly may mga kaibigan ako na yung parang ganun yung paalala sa akin na alagaan mo mabuti yan. Kasi hindi lahat ng tao mayroong ganyan. Yung ganun ba pero in a negative na na pagbigkas ng salita. Kaya parang sabi ko kasi bakit ba tinanong ko yung ibang kaibigan bakit yun sa'yo nai-intimidate. Kaya ako naitanong kung ano ang kaisipan mo sa yabang kasi actually hindi ko alam minsan na sa ganung ko sa tao o harap ko sa tao, pakikipag-usap ko sa tao or opinion ko, nababansagan nila akong ganun. Pero parang kanina, nga yung sabi mo, hindi pa nila alam kung ano talaga tayo. Kung ano na ang narating natin, kung anong meron tayo para isaalang-alang yung opinion nila na mayabang nga tayo. Yun lang, boss. Kailangan mo minsan i-consider na you have to tone down. Kasi you're putting yourself in danger. Tingnan mo, nangyayari, nagiging target ka na ng mga tao. Kapag ka meron ka, kailangan, paminsan-minsan matuto kang mag-tone down. Kailangan matuto kang magdahan-dahan lalo sa mga pagpo-post sa social media. Kasi kung magpo-post ka sa social media ng kayamanan, you have to ask yourself why. Kailangan tanongin mo sarili mo, bakit? It makes you feel good? Okay, sige, that's valid. Pero it is also valid na inilalagay mo sarili mo in danger just for you to feel good. Oo nga, boss. Kasi, isipin mo lahat ng mga bagay na ipinost mo sa social media, subject for interpretation and misinterpretation. Yun nga. Lahat ng mga bagay na pinost mo sa social media, subject for interpretation and misinterpretation. So, pwede ngayon ma-interpreta yan na, okay, you're doing good, congratulations, clap, clap. Pero, pwede rin naman ma-interpreta yan na, putang ina ka, nagyayabang ka ng hayop ka. Ano naman kung pumunta ka sa masaya? Oo. Ganon. Siguro, dapat ka magbawas ng mga tao na alam mong threat sa buhay mo. Katulad niyan, yung mga taong nagsasalita sa iyo ng hindi maganda, alam mong threat sa peace of mind mo yan. Ngayon, ang tanong na lang, bakit mo kasi pinananatili ang mga tao na yan na nasa paligid mo? Bakit? Ba't Ayaw hindi mo malaglag, boss.
Nilaglag ko na, ayaw pang malaglag. Nakakapit Ayun, sila sa akin. congratulations. Nabawasan ka ngayon ng sakit ng ulo. Yan nga. See? Yun lang, boss. Bigyan ko ng pagkakataon yung ibang makaakyat. Salamat sa opinion. Okay. Sige. Ingat Thank you very yan. much. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Next tayo. Sarap ng buhay. Good morning, brother. Hello, Taga saan Brad. ka? Taga Cavite, ba't di ko makita yung video? Ayaw mo na yun. Ganun talaga. May diferensya lang talaga Facebook. Wala tayong magagawa dyan. Taga Andas Marinas Cavite ako, brother. Cavite. Okay. Ano Ayan. tanong mo, brother? Ayan, gusto ko lang din, na pasalamat kasi ang ganda ng ginagawa mong content, brother. Salamat, brother. Ma-appreciate mo. At saka yan, may tungkol doon sa kanina, yung sabi ni ate, tamang-tama. Kasi tungkol nga doon sa alak. Kasi may nabasa rin naman ako sa Biblia na si Kristo ay uminom ng alak at nagbigay pa siya ng alak. At wala akong nakita na bawal uminom. Pero may nababasa doon na bawal maglasing. Anong masasabi mo doon, brother? Hindi totoo yun. Hindi totoo na bawal uminom. Hindi totoo na walang sinabi na bawal uminom. Hindi totoo yun. Merong ganun batas. Meron. Na, sinulat ni Solomon yun. Ang sabi ni Solomon, huwag kang iinom ng alak kapag ka ito'y mapula. Pagka ang kanyang kulay ay humahawa sa sarong. Pag sinabing wag sa Biblia, ibig sabihin ng bawal. Huwag kang papatay. Huwag kang makangalo niya. Pag sinabing huwag kang iinom ng alak na mapula, alam mo na ibig sabihin nun. Kasi alam mo, dugas yan, brother eh. Kasi kung sasabihin mo, walang nakasulat sa Biblia na huwag kang iinom ng alak. And that's another term for wala rin nakasulat sa Biblia huwag kang magsusugal. Diba? Ganon yung konsepto eh. Na bawal magsugal, bawal ganito, bawal. Alam mo, ang iniingatan ng Diyos sa tao, yung entry gateway. Entry. Yung entry gateway. Yung konsepto na pag may tinesting kang isang bagay at masarap, nakaka-addict yan. Ang problema kasi sa mga tao, abusado ang mga tao. Oo, nakasulat sa Biblia yun na merong mga tao na pinapayagan na uminom ng alak. Katulad no, nung si Pablo, sinabi kay Timoteo, huwag kang iinom ng tubig lamang. Sapagkat sa madalas na iyong pagkakasakit ng tiyan, uminom ka ng tubig na may kaunting alak. Nakasulat yun, nasa Biblia yun. Pero hindi yun para maglasing at hindi yun for leisure purpose. For medicinal purpose yun. Ang problema sa mga tao, abusado ang mga tao. Ginagamit yan for leisure purpose. Pero yung matapang na alak, ang gamit niyan sa Biblia, pagka ang tao handa ng manaw kung tawagin. Mamamatay na. Pinapainom nila na sobrang tapang na alak para hindi niya na maramdaman yung transition from being buhay na malapit ka nang mamatay dahil napakasakit nun. Nilalasing na yung tao hanggang mamatay siya para di niya masyadong maramdaman yung sakit. Yun ang gamit ng matapang na alak. Hindi yan for leisure purpose tapos lalasingin mo yung sarili mo. Tapos, alam mo yun, susuka-suka ka pagkatapos mo. Ang problema, ang mga tao lang talaga abusado. Ang mga tao abusado. Tsaka isa pa. Lahat ng bagay na masarap, inaadikan natin. Ano kayang palagay mo doon, brother, na sinasabi na kailangan mong sumampalataya kay Kristo para maligtas at hahatulan ka base sa iyong gawa? Paano naman yung pag namatay yung mga baby at yung may mga kapansanan sa ulo? Kasi wala naman silang karapatan na manampalataya sa ganung estado ng buhay. Ang ganda. Pero binabanggit sa Biblia na buti na nakatago sa puso. Tungkol dun sa mga taong hindi nakapanampalataya, merong buti na nakatago sa puso. Tungkol naman sa mga tao na completely wala pa talaga sa tamang kaisipan, mula pagkabata, wala naman problema ron kasi hindi ka naman nahatulan ng Diyos sa mga bagay na hindi mo naintindihan. Kung makagawa man ng pagsalangsang yung mga bata, hindi counted yun dahil di naman nila naintindihan yung kautusan na nasalangsang nila. Yun ang pinagkaiba ng kautusan ng Diyos at saka kautusan ng tao. Ang kautusan ng tao, no one is above the law,
And ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Versus yung kautusan ng Diyos, hindi ka hahatulan sa bagay na hindi mo naiintindihan. Hahatulan ka sa bagay na naiintindihan mo. Kaya na ang Diyos naglagay ng konsensya sa puso. Tingnan mo, pansinin mo, ang mga bata madalas na pagkakataon conscientious. Sumusunod sa konsensya. Pag alam nilang masama, natatakot silang gawin. Yun ang mapapansin mo sa mga bata. And that is good. Kasi kahit hindi nila naiintindihan yung mga bagay-bagay, naiintindihan nila na may mga bagay na nagagawa sila na mali at masama. Ganon yung konsepto. Ngayon, tungkol sa mga bata, hindi naman nila naiintindihan yung mga bagay na kautusan. Tama. Sa mga bagay na hindi naiintindihan, wala kang magiging kasalanan dun. Magkakaroon ka ng kasalanan pag naintindihan mo bagay-bagay. Eh yung mga bata, kaya nga sabi ni Kristo, maging tulad kayo sa mga bata. Kung ipinapatulad ni Kristo sa mga bata, yung mga matatandang tao, therefore, ang epitome ng pagiging tao bilang hindi makasalanang klase ng mga tao, yung mga bata. Sa ganito ang kaharian ng langit, kaya sinabi ni Kristo. See? Yun mismo ang sagot ko ron. Wala ako nakikitang problema ron. Kaya nga tignan mo, nung magtanong yung mga tao, merong problema. May kausap lang po. Okay, sige, tuloy. May nagre-ring na cellphone sa tabi ko. Pinindot ko muna. Ayan, brother, okay lang naman. Yun lang naman ang tanong ko. Gusto nga ako, brother. Sige, brother. Merong nagtanong sa akin in the past na parang grabe naman ika ang Diyos. May mga civilization na pinapatay niya kasama babae at saka kasama bata. Sabi, bakit daw kasama bata? Wala naman ako nakikitang problema doon kasi hindi naman automatic na pinapatay ka ng Diyos, hahatulang ka na ng pagka-impyerno pagdating sa kabilang buhay. Hindi automatic yun. Pag pinapatay ka ng Diyos, hindi automatic nun na hahatulang ka pagdating sa kabilang buhay ng impyerno at kamatayan din. Hindi ganun. Yung pagpatay sa katawan, it's as if it is a symbolism ng pagtigil ng paggawa ng isang tao. Wala na siyang katawan na panggawa niya. Therefore, wala na siyang ibang magagawa tungkol sa mga bagay na dati niya nang nagawa at wala na siyang magagawa pa tungkol sa mga bagay na iniisip niyang gawin dahil wala na siyang katawan panggawa. Ano ngayon ang ibig sabihin? Pinigilan ka lang sa paggawa pero hindi automatic na dahil pinapatay ka ng Diyos, maiimpyerno ka na kagad. Yun ang sagot ko ron. So tungkol sa mga bata, talagang sa kaharian ng langit yan. Halos lahat naman ng civilization ina-acknowledge na sa kaharian ng langit ang punta ng mga bata. Halos lahat. Yan. Well lang naman, brother. Sige. Okay ka na? Okay na ako doon, brother. Okay lang na para mapagbigyan ng iba. Okay, sige. Maraming salamat. Thank you. Okay. So kami ay babiyahe muna. Anong oras? 9:50. Sakto. Excuse. Biyahe muna kami. Punta muna kami sa beach. Saglit lang muna. Magandang umaga sa Pilipinas. Sana marami kang natutunan. Mahal ng